So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyong lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaksyon regarding nga po sa mga usap-usapan sa ngayon. And syempre kung ano man po yung nakalagay sa ating thumbnail na si Kalingap Edu ay umasa din na makasama si Viancy sa Korea po at alamin natin kung bakit at kung paano anong rason bakit siya umasa. And of course, kasama na dyan ang Team Kalingap or si Kalingap Prab. And one more thing na ating pag-uusapan ay iyong pahayag ni Dr. Lab nga po na nagpaalam na nga daw si Madi at ang kanyang pamilya. Wala naman po sinabi kung kanino nagpaalam, pero assuming na doon sa Kalingap nagpaalam ay bibigyan po natin yan ng reaction. So yan guys, samahan po ninyo ako hanggang dulo, and of course sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot na naman po ang subscribe button, and of course huwag din kalimutang pindutin ang like button. So yan guys, mega love shoutout po sa inyo lahat, and samahan po ninyo ako. Let's go! So ayan, dito po kami sa hotel. Umuwi rin kami ng maaga para makapagpahinga kasi matagal pa namang stay namin dito. Para sa mga susunod na araw ay mas may energy kami kasi kaninang umaga lang kami dumating at ayun, wala pa kaming masyadong pahinga. So kanina naglakad-lakad lang kami sa labas. At yun nga, sa mga umaasa, nakasama si V. Ayun, hindi po siya nakasama ngayon. Actually, biglaan po yung pagsabi niya sa akin di daw siya makakasama gawa ng siya po ay nagkasakit po or nilagnat. At the mismong araw po niya sinabi na gano'n. Kaya yun, wala tayong magagawa dyan kasi karamdaman na po yun eh. Kaya yun po, medyo malungkot man kasi kumbaga matagal din natin pinaghandaan na si Kaso at yun, mga papers. So, sayang talaga. Kasama sana siya ngayon. Eh syempre hindi lang dahil sa sayang yung yung pag-asikaso natin. Syempre sayang din kasi yun nga, di natin siya kasama, di natin siya kakabanding, makausap sa mga update sa kanyang buhay, di ba? Syempre alam niyo naman po yung nangyari, di ba? Maganda rin sana tong travel na to para makapag-relax siya, makalimutan yung mga problema, malayo sa mga toxic. So, yun po nagpapabigay kay V na na budget. Ang alam ko nasa total ng 22,000 po yun. From Anonymous, ayaw niya magpakilala. Yung pong binigay sa akin ni JJ. Ayun po. Paki-PM na lang po si Kalingap JJ kung ano pong gagawin para may balik po namin sa inyo. Ano po, pa-PM na lang po si Kalingap JJ. Yan, yun ay supposed to be budget dapat ni Viancy. Ano si Eds? So yun guys, talagang alamang totoong nakakalungkot, and hindi lang naman ang sina Kalingap Prab ang nalungkot, kundi napakarami po kasi marami din talagang nagmamahal. Hindi natin may kakaila na maraming nagmamahal po sa dalawa, sa EDC, no? So maraming umasa na magkakaroon ng muling pagsasama, and kung ating natatandaan po yung last na vlog ni Kalingap Prab, nakasama yung family ni Viancy, ay nagkaayos-ayos naman po sila. Kumbaga, parang naging okay naman po ang lahat ng kanilang pag-uusap. So, after that, ay nakapag-sabi si Kalingap Prab na, guys, mapapanood po ninyo yan sa Kalingap Tahanan. Yan, no? Yung mga live ni Kalingap Prab doon, na may nabanggit din siya na magkakaroon ng part 100 ang EDC sa Korea po, Pero lately ay nagkaroon ng premonition si Kalingap Prab na hindi na talaga mangyayari yung part 100, at yan ay nabanggit niya sa isang live reaction, live stream din po niya, nung siguro mga 1 week bago po sila umalis
papuntang Korea, ay parang siguro naramdaman na rin niya, may premonition na talagang baka hindi makakasama si Viancy, kaya nasabi niya na malabo na mangyari ang part 100. Kumbaga napakababa po ng posibilidad na mangyari ang part 100. Siguro dahil sa mga hindi rin natin ito makakaila, mga usap-usapan na umiikot sa social media, siguro nababasa din niya na pipigilan daw, pero wala naman po sinabi kung sinong pipigil. Maaring wala tayong masasabi diyan. Hindi rin natin alam kung sino, no? Basta naging usap-usapan po 'yan. Kaya siguro napaisip din si Kalika Prab, and ito sarili kong opinion lang to guys, and sarili kong reaction. Ang basehan ko lang naman dito is yung kung ano yung mga napapanood natin, mga nababasa po natin. And yun na nga, siguro naisip din niya baka hindi nga makasama. Pero in fairness guys, totoong nagkasakit po si Biancy. Totoo po yan. Kahit kasi hindi ko naman pwedeng sabihin kung sino nagsabi sa akin, no? Nung Sunday night, around 7 p.m., meron pa nagsabi sa akin na talagang may sakit siya. And hindi rin po sinabi ng tao na hindi makakasama si Biancy. Ang sinabi lang is totoong may sakit po siya. So yun lang guys. So beforehand, alam ko na rin na nagkasakit talaga si Biancy po and regarding sa pagsama sa Korea, wala na po akong alam na information tungkol doon kung sasama siya or not. Ang alam ko lang is talagang nagkasakit siya. So ito yung sinasabi kong video na nakita ko na parang nagkaroon na rin ng premonition si Kalinga Prab na hindi na magkakaroon ng part 100. So panoorin lang po natin. Ito yung lumang video guys ha. Mga 1 week nangyari ito bago pa sila umalis. So ito. May part 100 pa ba? Part 100? Wala na po, siguro. Kung mag-vlog man ako sa Korea, simpleng vlog na lang. Travel vlog na lang po namin. So yun no, simpleng vlog na lang. Travel vlog na lang. So yun ang nangyayari ngayon. Simpleng vlog. Pero yung part 100, masasagot ko sa ngayon is malabo. Parang yung chance is mababa yung chance. Yun. Ano po? Si Eds, So yun guys, yun naman yung sinasabi ko para ma-correct po natin sa ating title na yung premonition ni Kalinga Prab. Siguro yung naisip niya talaga na may posibilidad na hindi talaga makakasama si Viancy dahil sa mga umiikot na usap-usapan. So sarili kong opinion yun, tandaan po natin, sarili kong opinion. So ituloy po natin, no? Insan, kumusta? So, minsan, medyo Kumusta yung ano mo? Yung Ninibago sa experience? ninibago sa weather dito. Experience dito. Ang sabi kasi nila, di na daw malamig, ano? Kaya nga sabi na sa Para sa kanila, hindi malamig. Pero para sa atin na taga mainit na lugar, nako, ay talaga maninibago tayo dyan. Kaya nga, kasi sa atin, sobrang init na. Yan. parang sobrang lamig, mas lamig pa sa Baguio. Kasi sobrang init na sa atin, di ba? Tapos dito biglang ganito. So, ayun, masaya ka naman Insan kasi nakasama ka ngayon dito sa South Korea. Ikaw lang pala naman. Tayo lang, unti lang natin, ano? Yun, masaya pa rin naman kahit yan. Tayo-tayo lang. Hindi tayo, parang nakapanibago ang unti natin, ano? Kaya nga Pero mas nakaka-relax siya, no? Saka mas nakakapag, ano ka sa sarili mo. Yung mas ramdam mong nasa ibang bansa ka talaga. oo, at Yes. maano mo, ano ka, mapahingahan ka Oo. sa lahat ng mga, ano mo yung mga nangyayari sa paligid. Oo, yan. So ngayon nga, Insan, ano? May bad news tayo, no? Actually, kapno pa naman nalaman kasi umalis tayo na wala siya. Pansin ko naman. So, ano man yung, nun, yung sabi mo Insan? Di nakasama si B sa travel natin ngayon. Ayun nga, no? Kala ko makakasama rin siya kahit pa medyo nagkaroon ng konting konting Issue. sama ng loob. Mm-mm. So yun po yung nasa aking thumbnail guys na umasa si Kalingap Edu, and of course hindi lang po siya umasa siya na muling makakasama si Viancy, makakasama po nila sa trip to Korea
Dahil ano naman po ito guys, kumbaga ay business trip, kumbaga ito ay parang regalo dahil sila po yung top seller sa Velvet Box. And ito ay nag-umpisa pa itong plano na ito, mga 5 months na ba ang nakakaraan at marami nga pong naging excited sa pangyayari. And then nagkaroon ng mga sabihin na natin problema, no? And kagaya ng sinabi ko kanina na mukhang naging okay naman po sila noong last vlog, yung kinonsider na part 99 po ano. At nabanggit pa nga doon ni Viancy na okay naman daw sila ni Kalingap Edu. Yun. According kay Viancy, okay naman daw po sila. So, ibig sabihin, nagkakaintindihan po sila. Kumbaga kasi kung malaking problema yung nangyari, hindi sasabihin siguro ni Viancy na okay naman sila ni Kalingap Edu po ano. So, yun lang po ang aking masasabi tungkol dyan. Dahil wala naman pong pumilit magsalita kay Viancy na magsabi na okay naman daw sila ni Kalingap Edu. Yan. At sa akin, ano naman, kahit pag gano'n, syempre, kasamahan pa natin siya. Syempre, ano natin, okay na okay magsama ulit para mag-travel. Parang Yun. wala naman Wala sa iyo naman kung sa akin. magkasama ulit. Nakakapanghinayang lang kasi matagal na natin dito plinano, di ba? Lalo na ikaw pinsan, ikaw ang gumastos saka sila Tito na yun nga. So yun guys, maraming umiikot din na mga usap-usapan. Bakit daw si Kalingap Rab ang gumastos? Siyempre, part po siya ng part owner po siya ng Velvet Box po And of course, dahil kasama din niya sina Kalingap Edu, and sana kasama din si Viancy, natural, gagastos talaga siya, At isa pa, kasama siya sa management ng Velvet Box. So yan po, kumbaga naging issue din po yun. Matagal na ninyong plano ito. At masayang. Hindi naman natin gusto nangyari sa kanya. Wala Na tayong magkasakit magagawa. na. Saka Biglaan lang talaga. Saka visa to hindi basta-basta yung Yun hindi to katulad ng mga ibang plano natin na outside the country na travel mamahalin to natin. Itong lugar na talaga to. Pangarap Grabe yung ng iba. grabe yung Yun lang ang nakakaano talaga. Nakakadusmaya din kasi. Yes. Actually, totoo yung sinabi nila guys na hindi basta-basta makakakuha ng visa sa South Korea po. Actually, experience ko din po yan kahit nung nag-work pa ako and may backup sa akin ang company para makakuha ng visa kung saan man ng country ako pupunta na ng kumpanya po At talagang napakaraming cheche bureche, napakaraming papeles ang mga kinakailangan. And pagdating sa interview, kasi kami, interview talaga sa amin isa-isa. So, ang kailangan lang, pagdating sa interview talaga, yung wala kang agent kung ikaw mismo yung magpapa-interview sa, sa kanilang opisina, ay talagang ang importante dyan, sa isang tanong nila, isang sagot lang din. Huwag ka na magkwento. Baka makakita pa sila ng butas doon. Kung ano tatanungin sa'yo, yun lang ang sasagutin mo. Kasi yun lang ang gusto nilang malaman. So yun, tuloy po natin. Sayang talaga. Kasi ito, isa sa pinakamagandang lugar dito sa atin, sa Asia. Maganda dito talaga. At bihira lang to sa buhay ng tao makapunta sa ganitong lugar. At yun, sayang lang talaga at di natin siya makasama para yun nga, may padama rin sa kanya na kahit sa lahat mga nangyari isa pa rin siya sa atin, siyempre. Hindi natin siya wala ka namang sa kanya. Wala ka namang problema sa kanya. problema. Siyempre, kahit man minsan, siyempre yung iba kasi baka iniisip na baka pakaramdam ko kasi parang medyo nag-aano siya. Baka itulog Mag-step baka gawa ng mga may ingay na sa paligid. Oo. So yun guys, so yun, sabi ni Kalingap Edu kung ano yung pakiramdam niya, kaya ganon ang nangyari po Dahil nga daw sa may iingay sa paligid. Actually, one time, nabanggit na rin yan ni Viancy, yung nasa paligid din. At mapaparod nyo po yan sa vlog ni Kalingap Rab. Naman ganun. Kumbaga,
nasa isang ano pa rin tayo eh, nasa isang community pa rin tayo. So, di man maiwasan na magkakasama-sama tayo ulit. Sayang din kasi chance na rin sana na magka-usap-usap, di ba? Na tayo-tayo lang, kahit walang camera, kahit makabanding, di ba? Tagal-tagal din yun. Tagal-tagal din na ano natin dito eh. Tagal-tagal din yung stay natin dito. Di ba? Kaya sayang talaga. Hindi talaga. Pero syempre, get well soon pa rin kay BNC kung Yun. sa kanyang pakiramdam, no? Ayun. Ako nga, talagang sinatake rin ako. Hindi nga, ilan ko nga eh. Grabe. Nawa nga. Sa totoo lang guys, nung may nagsabi sa akin na nagkasakit si Biancy, never ako nagdalawang isip na hindi ako naniniwala. Naniwala kagad ako kasi knowing Biancy, ever since nung una pa lang na may vlog yan, ay talagang napansin na rin ng lahat, no? Isa na rin siguro ako sa unang nakapagsabi sa aking mga reaction before na kailangan magpa-check up si Biancy kasi parang lagi siyang mayroon siyang parang dry cough. So yun po, no? Parang medyo fragile yung kanyang siguro immune system or pangangatawan. Medyo siya sa ganun. Kumbaga parang madaling magkasakit. So yun. So hindi kailangan pagdudahan po yung kanyang pagkakasakit. Well, totoo yan. Kahit siguro hindi pa sila magpakita ng medical certificate. Alam po natin na galing din sila sa pagligo po sa ilog. Siguradong tsaka ang init ng panahon tapos lamig and then pagkatapos maligo, panibagong init ulit. So may malaking posibilidad talaga na magkasakit yung isang tao, lalong-lalo na kay Fiancé. So masasabi natin magpagaling siya and alagaan niya lalo ang kanyang sarili po Sa'yo kanina, tsaka pati yung mga bata. Oo. Grabe. Sobrang yun. Di ko akalain na kahit nga ako, di ko alam na itutuloy yung pagkasin kasi yun nga, sa mga pakiramdam ko, pag sa aeroplano pa, napapansin ko, tinitingnan ka namin ni Tito. Grabe sama ng pakiramdam ko talaga nung Pansin ko din yan. pagkadating pa natin sa Manila. Actually, nung nagpabiyahe pa lang tayo pa Manila, okay pa. Lumala nung nasa Manila na. Napansin ko, lumala nga kahit napansin na rin namin sa biyahe pala nun. Pero mas lumala nga sa aeroplano. Yung sa aeroplano. Nagigit pinayaan na. Buti nga ngayon, medyo okay na kaya yung boses ko medyo pause. So, ayun po, yung balita sa mga nag-aaba ng update. Alam ko marami nag-aaba ng Kaya update. nga tahimik na nga lang din ako kasi maraming Malungkot kasi excited din sana sila. Sana po ay naintindihan niyo po ang mga pangyayari. Kung di man nakasama si Biancy, intindi na lang po natin siya kung siyempre pag yung sakit na baga, mahirap na yan. Mahirap nang pilitin pa. So, Totoo yun. Ayan. Yun lang po. Kami lang dito. soon. So, thank you so much for watching sa day 1 ng aming adventure or travel vlog dito sa South Korea. So see you po sa next vlog natin at sa mga update po natin sa travel po namin dito. Thank you so much po and God bless po sa inyo lahat and Jesus loves you. So yun guys, so alam na po natin lahat kung ano man yung nangyari and nakapagbigay din po na tayo ng ating sariling opinion doon. And ito naman guys at ito nga yung sinasabi ko kanina and I'm sure na marami na rin nakakaalam dito kasi kahapon pa ito nag-announce si Doc Lab po na nagpaalam na nga daw si Madi. Yan, hindi man sinabi kung kanino nagpaalam pero i-assume na lang po natin na wala namang ibang pagpapaalaman kundi si Kalinga Prab siguro. At ang sabi pa nga niya ay naghihintay na lang ng sagot o kaya kasagutan. So yan siguro ay consider natin na dahil nasa Korea sina Kalinga Prab, baka lang hindi basta sasagutin yon kasi ng mensahe din. Siguro iniisip ni Kalinga Prab na mas okay ang harap-harapan po dahil
sabihin na natin na maganda naman po yung naging samahan ng pamilya ni ni Viancy tsaka si Kalinga Prab. Wala naman akong maalala na naging problema po nila ang lang naman nagsasabi na maraming problema is yung sabi nga yung mga may ingay. Yan. So siguro lang gusto ring makaharap ni Kalinga Prab pero I'm not sure of that. Ay, yun lang ay sarili kong opinion kasi sayang din naman ang haba ng pinagsamahan tapos matatapos ang lahat sa isang message lang, no? Kumbaga para sa akin ay pwede naman mag-usap ng magkaharap, magkaroon ng formality, no? Na hindi kasama, walang vlog. Kumbaga sila-sila lang. Para mas maganda po yung wala nang ibang pinakamagandang paghihiwalay siguro, kundi yung maayos na paghihiwalay, yung walang halong alam nyo na, kumbaga tampuhan, o kahit na Pero for sure, para sa akin, si Kalinga Prab, wala naman ako nararamdaman na tampo sa kanya. And if ever man na mangyayari yung magkatotoo yung pagpapaalam na yon kasi si Doc Lab naman po nagsabi, hindi naman po si Madi or si si Mother siguro ni Viancy po nako, ang hirap ding isipin. Ang tagal na, mahigit 2 years po na magkakasama po sila. So, if ever man siguro na magkatotoo yung pagpapaalam, sa tingin ko hindi naman hindi naman tatanggihan ni Kalinga Prab knowing na ever since ilang beses na rin pong umpisa nung na i-vlog ni Kalinga Prab ang pamilya nga ni Viancy ay paulit-ulit din na parang nagkaroon ng reality check o kaya yung na natatanong ni Kalinga Prab na magsabi lang sila pagka ayaw na nilang magpa-vlog. At ang kasagutan nga nila madalas ay hindi sila aalis sa Kalingap. So yun po, siguro siguro mas maganda yung mag-usap sila ng harap-harapan. Hindi yung merong third party na nagsasalita tapos sasabihin na sagutin na lang. Hindi po ganun. Kumbaga, para sa isang matitinong tao po, maganda po talaga yung nag-uusap. Total, wala naman pong hindi naman po talaga nag-aaway ang pamilya ni Viancy at saka si Kalinga Prab. Wala naman ako nakikitang awayan Kumbaga, yung nasa paligid lang talaga, nasa paligid guys. Yun ang aking napapansin. Ewan ko din sa inyo. So, kung ano man yung nasa isipan nyo, pwede po kayong mag-comment, no? So, yun lang. So, pakinggan po muna natin ang sinabi ni Doc Lab. Bye-bye. Si Madi ay nagpaalam na rin. Ang pamilya ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang inaantay. So, yun. Si Madi ay nagpaalam na rin. Ang pamilya ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang inaantay. Actually, mahaba yung vlog ni Doc Lab. Pero siyempre, ito lang yung kukunin natin. At meron pa nga siyang nabanggit doon na pinunit na. May mga pinunit na sinasabi. Well, sa sariling kaisipan natin, mapapaisip na tayo doon kung ano man yun. Pero hindi yun ang topic po natin sa ngayon, no? Yan guys. So, ito naman ay kinuha ko sa isang lumang live stream ulit ni Kalinga Prab. Hindi ito yung kasagutan niya. Kumbaga, ito ay gagamitin lang natin na parang isang katibayan or basihan na hindi talaga ipagkakait ni Kalinga Prab pagka pamilya na ni Viancy mismo ang aayaw or magpapaalam po dahil kilala naman po natin si Kalinga Prab, no? At saka si Kuya Bal, hanggat hindi yung pamilya ang nagpapaalam o kaya yung mismong beneficiary ay talagang hindi naman po sila nagtatanggal ng beneficiary unless may ginawang masama. Si Viancy wala naman pong ginawang masama So, hindi natin mahihintay
na tatanggalin nila si Viancy. Kasi si Viancy, okay siya eh. Okay siya sa Kalingap. Kumbaga naririnig naman natin mismo sa kanya kapag siya ay nai-interview ni Kalingap Rab o kaya ni Kuya Bal po, na okay siya. Wala siyang problema sa So, walang dahilan para tanggalin siya. So, pero kung yung mismong pamilya na niya ang magsasabi na ayaw na nilang magpa-vlog, ay malamang sa malamang ay irerespeto po yan ni Kalinga Prab kasi mga magulang na po yun, no? So, ito ay isang lang, itong panonoorin natin guys, ay isang parang basihan lang na talagang hindi pipigilan kasi one time sa live stream ni Kalinga Prab ay merong nagtanong na isang netizen at ito ang kasagutan ni Kalinga Prab. Ito lumang mga mahigit 1 linggo na rin to. So pakinggan natin. Wala tayong magagawa na dyan. Nasa decision mo na yan nila Viancy sa anong family niya kung anong gusto nilang mangyari. Kung gusto nila magpa-vlog, edi wala tayong magagawa. No? So ayan, So, yun. dito po kami sa hotel. Umuwi rin kami ng maaga. So ayan guys, if ever na totoo yung pagpapaalam, talaga walang magagawa kasi kailangang irespeto kung ano man yung desisyon nila, may sarili silang dahilan, ay kailangan talaga, hindi pwedeng pigilan yon. Kasi magulang na yun eh. Kahit hindi natin maririnig siguro, or hindi pa natin naririnig na si Viancy mismo yung nagpaalam, ay magulang naman po niya yun. So, kailangan pa rin talagang irespeto, no? So, grabe, nakakalungkot din. Nakakalungkot talaga kasi ang ganda ng naging samahan po nila, At sa ganun-ganun lang matatapos ang lahat-lahat. So, yun. Malungkot man pero kailangan tanggapin at kailangan mag-move on ang lahat. Siguro, napanood nyo rin yung reaction video ni Ma'am Bopil at meron nga siyang nasabi doon. Pero anyway, hindi natin bibigyan ng reaction. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo na meron siyang nabanggit doon na parang may unfair kung sakasakali, no? At hindi na natin uungkatin yun. Panoorin nyo na lang po. But anyway, hanggang dito na lang and maraming salamat po muli sa inyo sa pagsama ninyo sa akin. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And God bless po sa lahat. At magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. Ang masasabi ko lang is magpagaling ka, Viancy. So yan. And if ever na totoong magpapaalam na sila at talagang kung sakaling papayag na si Kalinga Prab, good luck na lang po sa lahat. So yun. So bye-bye po muna pansamantala. Bye.